Bulaga, wala na nga bang makakasama pagdating sa noontime program sapagkat ang It's Showtime ay magpapaalam na nga ba? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaparokya. Pero bago natin talakayin yan ay sinashoutout ko po sina Ma'am Irene Giles, Jeanette Encaja, Jeanette Bales, Corazon Manantan, and of course si Ma'am Elizabeth Panglinan. Sobrang salamat po sa inyo sa patuloy na pagtangkilik ng aking munting channel at sa mga silent viewers po natin na hindi po nagko-comment ay pinapasalamatan ko rin po kayong lahat. So yun nga po mga kaparokya, ang una po nating topic ay yung patungkol na po sa nakita nating pinost ng Eat Bulaga TVJ sa kanilang Facebook page na kung saan ay flinex ni Riza May Dizon ang bago niya pong biniling sasakyan na ayon dito ay pa-birthday gift niya raw po para sa kanyang sarili. So, hindi pa po birthday ni Riza May Dizon. So, advance birthday nga po niya sa kanyang sarili ito sapagkat by June pa po ang kaarawan ng isa nga po sa legit Dabarkad host na si Riza May Dizon. So, congrats nga po kay Riza May Dizon sapagkat panibagong investment po ito para kay aling maliit na si Riza May Dizon. So hanggat may trabaho, hanggat kumikita, para sa akin ay ilaan sa maganda ang perang natatanggap galing sa Eat Bulaga or galing sa pinagtrabawan mo. Dahil minsan lang naman po talaga kumatok ang oportunidad. Hindi po lagi nasa taas dahil paminsan po mangyayari po na mapupunta po tayo sa ibaba. Kaya kung ano man po ang meron tayo ngayon, ay ingatan po natin, ilaan po natin sa tama. Tulad nga po ng ginawa ni Riza May Dizon. Magandang investment po yan para kay Riza May Dizon. Marami pong artista, mga kaparokya na nalulugmok dahil hindi po na ilaan, na ilagay sa maganda or sa tama ang kanilang kinita or kinikita. So, congratulations and advance happy birthday kay Riza May Dizon. Samantala mga kaparokya, isa nga po si Senate President Tito Soto ang kinilalang husay ng Public Attorney's Office headed by Persida Rueda Acosta na ginanap nga po sa World Trade Center sa Pasay City. Kung makinilala nga po si Tito Soto bilang Outstanding Senate President Award. Well-deserved naman po ni Senate President Tito Soto ang ganitong pagkilala sapagkat naibalik nga po ang moral ng Senado. Buhat nang siya nga po ulit ang naging Senate President at yung tiwala ng tao sa mga Senado or Senador ay muli pong nagbalik. Ang tanging hindi lang po naniniwala ay yung mga katunggalinga po ni Senate President Tito Soto, yung mga DDS, malamang sa malamang mga kaparokya, ay hindi po sila agree sa anumang pong recognition na ibinigay nga po kay Senate President Tito Soto. So ilan lamang po ang pinarangalan ng nasabing ahensya na PAO or Public Attorney's Office. So sa mga wala pong kakayahan mag-provide ng sariling abogado ay ang PAO nga po ang siyang nilalapitan natin. So again, congratulations kay Senate President Tito Soto sapagkat sa dami nga po ng public servant or politician dito sa bansa ay isa nga po si Senate President sa kinilala at binigyan niya po ng award ng Public Attorney's Office. So talagang nagpapakilala at nag-shine nga po ang pamilya Soto when it comes sa public service or bilang isang politiko tulad nga po ni Mayor Vico Soto na kamakailan niya po ay kinilala bilang isa sa mahuhusay na alkalde sa buong mundo. So congrats kay Tito Soto and of course kay Riza May Dizon. So yun nga po mga kaparokya, may nakita nga po tayong write-ups coming from Telenews. Si Telenews po talaga ay talagang galit na galit po ito sa mga programa ng ABS-CBN at of course sa katapat na programa ng Eat Bulaga
na It's Showtime. Pero hindi po tayo ganun kagarantisado na talagang sinusuportahan po nito ang Eat Bulaga sapagkat nung time na nasa ere pa po ang Take Incorporated or yung noontime program ng GMA na tahanang pinakamasaya ay talagang kung ano-ano nga pong negative ang pinagsasabi nito sa Eat Bulaga. Kaya hindi po tayo ganun kagarantisado na supporter nga po ito ng Eat Bulaga. Si Telenews mga kaparokya ay dating si Procnoy at ngayon po ay may panibago na naman po siyang pangalan sa kanyang page at ang ito nga po ay yung Media Watch ang pangalan po niya sa kanyang social media. Kung saan ayon dito mga kaparokya, kakulangan sa budget ng It's Showtime inamin ni Vice Ganda. Hudyat nga ba ng pamamaalam? So hudyat daw ba ng pamamaalam ng It's Showtime ang pag-amin ni Vice Ganda na kulang nga po sila sa budget or yung management nga po ng It's Showtime ay kulang nga po sa budget. Well, umandar na naman po ang pagiging fake news or gawa-gawang kwento ni Procnoy. At alam naman po natin mga kaparokya na very vocal ang unkabogable Star Vice Ganda sa nangyayari sa kanyang noontime program. Very vocal din po ito na talagang mayroong nga pong struggle na nangyayari sa producer nga po ng It's Showtime na ABS-CBN. Internal problem po yun mga kaparokya, but it doesn't mean na porket meron nga pong kakulangan or problema sa budget ang It's Showtime ay magpapaalam na ito. Mahirap mga kaparokya na wala pong makasama ang Eat Bulaga when it comes sa noontime program dahil ang mga ito nga po ay malaki ang naitutulong sa mga manonood ng kanilang mga viewers. Malaki po ang naitutulong financial, moral at emotional. Marami nga pong natututunang mga advices, lalo na si Vice Ganda. Kahit po ganoon kataklesa si Vice Ganda, ay isa nga po sa mahuhusay na magbigay ng payo. So wag po natin paniwalaan ang write-ups na ito ni Procnoy or ng Media Watch or ng Telenews sapagkat 1% lamang po na guarantee ang mga pinagsasabi nga po nito sa kanyang social media account. So ang hirap po ng mga kaparokya kung mawawala ang It's Showtime sapagkat maganda nga po ang team up ng dalawang noontime program, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga. At ngayon lang po tayo nakakita mga kaparokya na hindi nagpapasaringan ang bawat isa. Kumbaga, hindi man po natin nakikita pero nararamdaman po natin na united sila sa pagbibigay ng magandang entertainment at bigay tulong sa kanilang mga masusugid na manunood. So si Procnoy ay gumagawa lamang po ng intriga. Talagang sobrang laki nga po ng sama ng loob nito buhat nang mawala ang kanyang sinusuportahang Take Incorporated. Kaya sabi ko sa inyo mga kaparokya, hindi po tayo kagarantisado na talagang sinusuportahan ang Eat Bulaga ng Tito Vic and Joey nito sapagkat yung time nga po na katunggali ng GMA ng Take Incorporated ang Eat Bulaga ay kung ano-ano nga pong negative ang pinagsasabi sa noontime program ng iconic trio. Hindi rin po tayo naniniwala na very supportive nga po ito sa TV5 dahil ang tanging sinusuportahan nito ay walang iba kundi ang GMA Network. Doon po mga kaparokya ay guaranteed na ang tanging sinusuportahan lamang po nito ay walang iba kundi ang GMA Network. Pero kung sabihin natin na very supportive po ito sa Eat Bulaga, ay wala po tayong kasiguraduhan dyan sapagkat alam nga po natin sa sarili po natin bilang isa nga po sa sumusubaybay sa Eat Bulaga at sa It's Showtime, against nga po ito sa Eat Bulaga way back before nga po nang mawala ang Take Incorporated sa GMA Network. At kung magkaroon niya po ng problema sa budget
ang It's Showtime. Hindi naman ibig sabihin nun ay magpapaalam na po ang It's Showtime. Again, lagi po natin sinasabi as long as wala nga pong binibigay na statement ang management ng It's Showtime man po yan or ng Eat Bulaga ay wala po itong katotohanan. Well, nagkaroon ng ganitong issue si Procnoy sapagkat may inamin naman po talaga si Vice Ganda na may kulang nga po or may problema nga po sila sa budget. Natatandaan nyo mga kaparokya yung sa buzzer, sa laro-laro pick, wala nga po silang mai-provide na sariling buzzer, kundi yung kamay, tinataas na lang yung kamay para makasagot. Yun po ang naging dahilan kung bakit sinabi ni Vice Ganda na kulang nga po sila sa budget. Pero hindi naman po yun issue kapag wala naman po tayong nakikitang mali doon kung wala pong buzzer. Which is binigyan po ng masamang kahulugan ni Procnoy at nakagawa nga po siya ng isang write-ups na kesyo magpapaalam na nga po ang It's Showtime.